Ngayon naman dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. So ito naman yung mga anyo ng anyong lupa at anyong tubig na makikita sa Asya. So general description ng mga anyong tubig at anyong lupa. Okay. So ngayon, may dalawang prosesong nagaganap kung bakit ba nabubuo yung isang anyong lupa. Yung una, tinatawag nating prosesong endogenic. So, tumutukoy ito sa pagkilos ng mga pwersa sa interior o sa loob ng sa mga layer ng daigdig o sa halimbawa na lang sa tectonic plate, ah, bu, ah, tulot ng paglindol o yung tinatawag nating volcanismo. So, ibig sabihin yung mga anyong lupang ito ay nabuo dahil sa paggalaw ng mga bahaging ito, ano, halimbawa na lang yung tectonic plate o kaya yung paglindol o kaya nagkaroon ng pagsabog ng bulkan, kaya nabuo yung mga anyong lupang ito. So ano-ano ba yon? Okay, tingnan natin yung susunod na mga bahagi. Pangalawang proseso naman yung prosesong exogenic. Pag sinabi natin exogenic, tumutukoy naman ito sa panlabas na puwersa. Kung kanina panloob o interior na bahagi, sa exogenic naman, ito yung external factor. Halimbawa na lang, yung lupa, ah, yung lupa o lagi nagagalaw ng tubig. O, di ba halimbawa sa dalampasigan, okay, halimbawa bato, malaking bato, nagalaw siya ng tubig, di ba nagkakaroon minsan ng sa haba ng panahon, ah, nagkakaroon ng erosion dahil dun sa tubig o kaya lumalambot yung lupa. So, hindi naman kaya ay yung mga bato ay nag-iiba yung shape dahil sa tubig. So, pwede rin dahil sa hangin, halimbawa na lang yung pag uumpukan ng mga o pagkakaroon ng bunton ng mga buhangin. So, dahil natatangay ng hangin yung buhangin, so naiipon sa isang lugar na malakas yung hangin, then nakakabuo ng tumpok ng mga buhangin. Pag-aaralan natin yun mamaya kung anong tawag sa tumpok ng mga buhangin. Okay. So, narito yung mga halimbawa ng anyong lupa na nabuo daw sa gamit ang prosesong endogenic. Siyempre, una na doon yung bundok, bulkan, bulubundukin at burol o tinatawag nating mountain, volcano, mountain range, and hill. Okay. So, bundok daw ang tawag sa anyo ng lupaan na mas mataas ang elevasyon kumpara sa mga nakapaligid nito. Okay. Kabundukan naman ang tawag sa magkakarugtong na bundok sa isang hanay. Okay, halimbawa na lang, meron tayong Sierra Madre, okay, so sunod-sunod na mga bundok, okay, o hanay ng mga bundok o kabundukan. Okay. Bulkan naman daw ang tawag sa lagusan sa kalupaan kung saan dumadaloy ang lava, abo at gas. Maaaring hindi pumuputok o dormant ang isang bulkan o maaari din namang aktibo no, o tinatawag na naging active kasi siya pag pumutok ng minsan sa loob ng 10,000 taon. Nabubuo ang mga bulkan dahil sa banggaan ng mga tectonic plates o tinatawag nating plate convergence. Okay. Burol naman daw ang tawag sa mga anyulupang bahagyang mataas kaysa sa kapaligiran nito pero hindi kasing taas ng bundok. So karaniwan ang mga burol ay mabababa lamang, ano. So madali siyang marating. Halimbawa na lang magsikat na burol sa atin, 'di ba, yung chocolate hills. So pag nakita mo, 'di ba, ang dami niyang mga burol, okay. So yung bundok medyo mataas na siya sa burol. Okay. So halimbawa ayan, mga 'yan, to mountain range 'to, okay, bulkan. So, ang bulubundukin daw ng Himalayas ay isang malawak na kabundukan na bahagi ng anyong lupa ng Asya. Ito ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Plateau of Tibet sa hilaga at ang kalupaan ng India sa timog. Sa Himalayas din matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest, na may elebasyong 24,000 feet above the sea level at o higit pa. Okay. So, sa pag tinignan niyo yung ilalim na bahagi ng China, okay, sa bandang sa pagitan ng China din Nepal kay India, magkakalapit yung tatlo na yan. Makikita niyo doon yung Himalayas range, ibig sabihin na yung mga bulubundukan ng Himalayas ay nandun, at isa sa mga bundok doon yung tinatawag nating Mount Everest. Okay. Pangalawa yung tinatawag nating talampas. Ito na yung malawak na lupain na may mataas na elevasyon at patag na ibabaw. Ibig sabihin mataas siya, then yung ibabaw niya hindi patusok, kundi parang medyo patag. Okay, may kapatagan siya sa taas. Okay. So may dalawang uri nito, yung tinatawag yung dissected plateau. So resulta ng pagbabanggaan ng mga tectonic plate at yung volcanic plateau. Ito naman yung bunga ng malawak na pagdaloy at pagtabaw ng lava sa mga lupain. Okay. Halimbawa na lang dito yung ah talampas sa Tibet, isa sa dissected plateau dahil pinakamataas sa talampas sa buong mundo, so 16,000 na talampakan of feet, tinatawag din itong group the world kasi
flat nga yung taas niya. So Deccan Plateau, yung Deccan Plateau naman ay bunga ng volkanismo na nasa katimugang bahagi ng Indo-Gigantic Plains sa India. Okay, nasa dulo siyang bahagi. So pag tinignan niyo sa mapa, makikita niyo yan. Okay, so ito na may halimbawa ng bunga ng volkanismo. So ito taas na to ng bundok pero parang flat. Ito din, ayan, may parang may mga flat sa taas, mataas din, may flat sa taas. Okay. So, pangatlo siyempre yung kapatagan o yung plains. Ito ay malawak na at patag na lupain. Sinasakron nito ang halos one-third na bahagi ng mundo at tinatayong one-fourth o sangkapat ng Asya ay kapatagan. Ang malawak na kapatagan ng West Siberia sa taas sa Russia at Turan sa hilaga o gitnang Asya ay ilang bahagi lamang ng halimbawa nito, ilang bahagi nito, halimbawa nito. Maliban pa yan, narayan din ng Northern Siberia, Yana Indigirta, Kolayma Indo-Gigantic, so sa India, Indian Plains, at malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay plains o kapatagan. So yung halimbawa na lang yung tikit-tikit na bansa, 'di ba, sa Timog Silangang Asya, yung Myanmar, Vietnam, Lao at saka Thailand. So marami diyang kapatagan. Ganun din naman sa Pilipinas, kahit tayo ay isang archipelago, so karaniwan pa rin sa atin ay nasa kapatagan. Okay. Pang-apat yung lambak, so ito ay malalim na bahagi ng kapatagan na napagigitnaan ng bundok at kadalasang dinadaluyan ng ilog o batis. Ang lambak ng Dang sa Nepal, ang tinuturing niya pinakamalaking lambak sa Asia. So sa Pilipinas meron tayong lambak, di ba, yung Cagayan Valley, kaya nagkaroon ng baha. So dahil sa dumadaloy na Cagayan River. So yun yung halimbawa ng, di ba sabi kadalasan daw dinadaluyan ito ng ilog o batis. So nakagitna kasi siya sa dalawang sa bundok. Kaya, kumbaga may kapatagan sa gitna ng mga bundok, katabi ng ilog, kaya nagkaroon ng pagbaha. Okay. Panglima, yung tangway o tinatawag natin peninsula. Ito ay lupaing napapaligiran ng katubigan maliban sa isang bahaging nagkuugnay nito o rito sa mas malaking kalupaan. So, pag nakita natin yung tangway o yung mga peninsula, parang mga dulo siya o dulong bahagi, parang buntot na bahagi kung saan halos yung bahagi o yung lahat ng bahagi ng isang lugar ay may dalampasigan, pero yung dulong bahagi, yung kabilang dulong bahagi, ay nakakabit naman sa malawak na kalupaan. So nabubuo ito sa paggalaw na pagtaas o paglayo ng tectonic plates. Isang mabuting halimbawa ng tangway ay ang tangway ng Arabia o Arabian Peninsula. So pag tingnan natin, di ba, itong Arabia, makikita ninyo, napaligiran siya ng Red Sea, Arabian Sea, Persian Gulf, at okay, Gulf of Oman. So lahat ng yan, nasa paligid ng Arabian Peninsula pero nakakonect pa rin siya sa Iraq ayun sa taas at sa mas malaking bahagi ng Asia, okay, sa taas at Europa. Okay. So halimbawa lang yan yung Saudi of Arabian Peninsula. So pang-anim yung tinatawag ng dalahican o isthmus. Okay. Ito ay isang makitid na piraso ng lupa na nagdurutong sa dalawang mas malaking kalupaan. So nabubuo daw ito mula sa tinambak na lava ng bulkan na humarang sa daanan ng tubig. So maaaring dalawang isla, pero dahil nagkaroon ng vulkanismo, halimbawa ay o kaya ng paglindol, din umangat yung lupa, nagkaroon ng nagkarugtong yung dalawang malaking kalupaan dahil at nagkaroon ng maliit na dugtong o nagkaroon ng maliit na ugnayan na lupa. So yung tinatawag nating isthmus o dalahican. Isa sa pinakasikat na isthmus ay matatagpuan sa Thailand, yung Kra Isthmus. Okay. Halimbawa na yan ito. So bahagi ito ng Thailand, kung makikita niyo sa mapa, sobrang liit lamang yan, ng Kra Isthmus na yan. Sobrang liit lang. Parang isang maliit na lupa nagdudugtong sa dalawang mas malaking lugar. Okay. Okay, next. So yung pulo at kapuluan, ito yung tinatawag nating island and archipelago. Ang pulo ay isang maliit na anyo ng lupa na napapalibutan ng tubig. Ito ay maaring magmula sa ilalim ng dagat. So dati wala naman, pero dahil nagkaroon ng prosesong endogenic, tumaas o umangat, so nagkaroon ng pulo. Okay? Dahil sa vulkanismo, nagbubuga ng laba ang bulkan na nasa ilalim ng dagat. So nagkaroon ng lupa. Okay? Ang patuloy na pagbuga ng laba sa bulkan ay nagiging dahilan upang maipon at tumaas ang level ng katubigan at maging isang pulo o isla. Ang
Ang magkakalapit na pulo ay tinatawag namang mga kapuluan. Ilan sa mga halimbawang islang bansa ay yung Maldives, Sri Lanka, Taiwan. So makikita ninyo, di ba, sa Timog Asya, okay, Maldives, then Sri Lanka ay isla, then sa East Asia naman o sa Silang Asya naman yung Taiwan. Okay. So halimbawa naman daw ng mga archipelago ay yung Pilipinas, 'di ba? Indonesia dahil kung mga kapuluan tayo, then matuturing na rin siguro yung Japan kasi bagamat isang malaking anyong lupa yung Japan, pero napapaligid may mga isla pa rin ito. Okay. Okay, maraming isla. Okay. Pangalawa naman yung mga anyong lupang nabuo sa prosesong endogenic. Una tinatawag dito yung karst. Okay, ano yung karst? Kakaibang uri ng lupa dahil ito ay nabuo sa pagkatuloy ng limestone at dolomite. Okay. Dahil sa pwersa ng tubig, ito yung laging halimbawa sa mga kuweba, di ba? Ang kuweba karaniwan may ilog din na dumadaloy dyan sa ilalim. So dahil sa minsan paglakas ng tubig o ah, pagbulwak ng tubig o kunyari maraming maraming taon ang ganun yung mangyayari nung nagkaroon ng pagbabago dun sa anyong lupa. So natunaw daw yung limestone tsaka yung dolomite dahil sa puwersa ng tubig. Nakita ito sa mga kuweba, underground river at sinkhole. Isang halimbawa nito ay ang Gunung Mulo National Park sa Malaysia na isang UNESCO World Heritage Site na binubuo ng mga kuweba, formasyon ng karst at kagubatan. So ito halimbawa ng Gulong Mulo. No? So makikita ninyo, yan ay matagal na nangyari o matagal na proseso yung naganap bago nagkaroon ng ganyan siguro. Dahil syempre, hindi naman agad, kumbaga ang pagkatunaw ng limestone at dolomite ay matagal na proseso, lalo na kung natural yung gagawin o tubig yung tutunaw. Okay? Kung walang mechanical na pantunaw na gagamit. So, halimbawa nito yung isang kuweba sa Vietnam. So, makikita ninyo no, parang ano siya, parang crystallite yung dating nung naki-crystallize yung dating ng ng lupa. Siguro ay may kaugnayan din diyan yung tubig ano. At siguro katagalan natunaw nga yung limestone at saka dolomite. Okay. So, pangalawa yung canyon, ito ay makitid at malalim na lambak na napagigitnaan ng matatarik na bangin. Naging dahilan ng pagbuo rito yung pagkilos ng ilog at pagdurugtong ng lupa at erosyon ng persong tectonic. Ang Yarlung Zambo Grand Canyon, so tignan natin larawan sa susunod, ay na nasa Tibet ay yung ah, pinakamalalim daw sa buong mundo. So ito yung halimbawa ng Yarlung Zambo Grand Canyon. So makikita niyo pag canyon ano, parang ano siya, parang dahil sa puwersa ng ilog na kailangan magkaroon ng daan, nagkaroon ng lumalim na hukay para makabalo yung ilog. Then, nadugtong sa iba pang ilog, kaya nagkaroon ng ah, parang ukit o hukay sa pagitan ng mga bundok. Okay. Pangatlo yung sand dune, okay, ito ay isang maliit na burol o bunto ng buhangin na binuo sa pagkikilos ng hangin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, o tubig na matatagpuan sa dalampasigan o sa disyerto. So, ito yung halimbawa ng sand dune sa halimbawa sa Ilocos Sur. Okay. Pero ito yung talaga yung parang bunton o bulkan o bundok ng mga buhangin. Ano? Okay. Delta, ito ay isang anyong lupa na nabubuo sa bunganga ng isang ilog o yung kalupaan malapit sa ilog kung saan naipon ang mga latak na tinatangay ng tubig na hindi makadaloy palabas ng dagat o lawa. So may mga naipong tubig doon sa isang bahagi ng lupa, then nagkaroon ng delta. So halimbawa nito yung Mekong Delta sa Vietnam. So alam naman natin yung Mekong River, isa sa pinakamalaking river o isa sa pinakamalaking ilog na matatagpuan sa Southeast Asia na dumadalo sa iba't ibang mga bansa tulad ng bansang Laos, Vietnam at Thailand. So sa Mekong River o sa Mekong Delta, makikita natin siguro stock yung tubig sa isang anyong lupa, then nagkaroon ng tinatawag natin Mekong Delta. So ito yung halimbawa ng delta, no? Parang isang mababaw na ilog, pero hindi naman siya totally ilog dahil halimbawa may mga pananim. Okay, minsan may tanim sa dulo. Ito nga yung ginawang parang floating market sa Vietnam. Okay. Okay. So, panglima, glacier. Okay, ito ay malawak at malaking masa ng yelo na nabuo sa lupa at may mabagal na pagkilos pababa dahil sa gravity. Okay, so ito halimbawa ng Balcoro Glacier sa Pakistan. Okay. So makikita niyo isang malaking masa ng yelo. Okay.
maaaring hindi natutunaw o natutunaw dahil sa pagbabago na rin ng klima. So, mga anyong tubig. So, unahin natin yung mga tubig alat. Okay. Okay. So, una yung karagatan o ocean, ito ay malawak na katubigang alat na pumapalibot sa mga kontinente. Ang Asya ay napalilibutan ng mga karagatang Arctic sa taas, sa Hilaga, Pasipiko sa silangan, then India sa timog. Sa kanluran kasi, Europa yung makikita natin dyan sa kanlurang Asya. Kung mapapansin ninyo, isa sa pinaka-unexplored daw na bahagi ng mundo ay yung karagatan, ng pinakailalim ng karagatan. Dahil sabi nga natin, marami pa rin creatures dyan na hindi pa nadidiscover ng tao. Okay. So, pangalawa, dagat o yung sea, karugtong ng karagatan at malapit naman sa kalupaan. So, yung karagatan, malawak, na walang lupa, pero itong dagat, ito yung anyong tubig na malapit sa kalupaan. Okay. Halimbawa nito yung Yellow Sea, China Sea, Celebes Sea, West Philippine Sea, Arabian Sea, Red Sea, Black Sea, Mediterranean Sea at iba pa na makikita ninyo malapit siya sa mga lupa o kalupaan. Okay. Gulf o Gulf. Gulf. Ito ay malaking katubigan na bahagyang napaliligiran ng lupa. Halimbawa na rito yung Gulfong Persian o Persian Gulf, no? Okay, at Gulfo ng Thailand o Thailand Gulf. So ito yung Gulf halimbawa. So malawak naman siyang katubigan, pero karugtong pa rin siya ng karagatan o dagat, pero napapaligiran siya ng kalupaan. Okay. Okay. So halimbawa ayan yung Persian Gulf, di ba? Okay. Pang-apat, Look o Bay, ito ay maliit na golpo, maliit lang, na napalilibutan ng kalupaan, ngunit karugtong pa rin ng dagat. So mainam daw ito na daungan ng mga barko dahil protektado ito ng malalaking alon. Halimbawa na rito yung Bengal Bay sa timog silangang Asya. So mapapakita nyo yung Bengal Bay, nakapaligid yung India, Bangladesh, at Myanmar. So maganda siyang port o daungan. Dahil nga napaliligiran siya ng lupa, pero maliit lang yung sakop niya. So na parang mas maliit na version ng Golfo. Okay. So Kipot o Strait. Ito ay makitid na katubigan na nagdurugtong sa dalawang mas malaking anyong tubig na napagigitnaan ng dalawang kalupaan o dalawang anyong tubig. Ito ay karaniwang estratehikong lugar para sa transportasyon ng produkto at komunikasyon, diba? Kung iikot pa, masyado siyang, kunwari pwede namang dalawang lugar, may pagitan na maliit na tubig, kung iikot ka pa, aksaya sa oras, hindi siya strategic. Pero kung may kipot o may maliit na anyong tubig na pwedeng magdugtong sa dalawa, so mas mapadali yung transportasyon at saka yung ng produkto at saka yung komunikasyon. Halimbawa na lang dyan yung Malacca Strait. Okay. So, ngayon naman yung mga anyong tubig yung tinatawag nating anyong tubig na kabilang sa tubig tabang. Una na rito yung mga ilog. Ito ay natural na lalagusan ng tubig mula sa maliit na bukal o batis na dumadaloy pababa patungo sa mga lawa. So sa lawa, sa taas ng bundok, di ba? Bababa, sa talon, bababa. Then karaniwan yung dinadaloy niyan pababa ay ilog na. Okay. Ang mga ilog sa Asya ay lubang napakahalaga sa pamumuhay ng tao. Sa katunayan, ang kauna-unang kabihasnan sa daigdig, pag pinag-aaralan natin yung kabihasnan sa daigdig, makikita ninyo yung mga unang kabihasnan sa daigdig ay halos nagmula sa o nagpasimula sa mga ilog bilang source ng kanilang tubig o kanilang. So, halimbawa na lang yung ilog ng Tigris, Euphrates o Euphrates, Indus at Wangho rivers na pinagagusan ng kauna-unang kabihasnan sa Asya at sa daigdig o pinag-usbungan. Okay. So halimbawa yung Wangho River sa China o Wang sa China o tinatawag din yung Yellow River pag nakita niyo. Okay, next, talon. So ito'y bahagi ng ilog kung saan ang tubig ay dumadalo at bumabagsak pababa. So ilog pa rin siya pero pababa yung bagsak ng tubig. So halimbawa na lang, ayan yung Ditian Post sa Vietnam at China. Okay. Yung Chai Lu Su, Thailand. Yung Chali sa India. So makita ninyo sa taas, pababa. Then ilog na yung aagusan yan sa baba. Then lawa, ito yung malaking katubigan na mabagal ang pag-agos at napalilibutan daw ng kalupaan. So ito ay malaking katubigan pero parang hindi siya umaagos dahil mabagal yung agos niya.
Okay. Ang tubig mula sa lawa ay lumalago sa mga ilog. Ang lawa ng Baikal sa Russia ang pinakamalalim at pinakamalaking lawa sa mundo kung gagamitin sukatan ang lawak ng tubig. So, yung ilog kasi umaagos siya talaga, yung lawa parang hindi umaagos pero umaagos siya pero mabagal lang o parang tahimik yung pag-agos niya. So, maaaring baka mas malalim yung lawa kaysa sa ilog. Kasi karamihan pag ilog, di ba, mabato, maririnig mo yung pag-agos. Okay. So, ito yung lawa ng Baikal sa Russia. Okay. So, doon na nagtatapos yung mga anyong lupa at anyong tubig sa Asia. So, sa ikatlong bahagi, yung susunod na part, tatalakay naman natin yung mga zona ng buhay sa Asia. So, abangan ninyo yung pangatlo pang bahagi. So, yun lamang at maraming salamat sa pakikinig sa ikalawang bahagi.